Narito na ang Alien Talk. Kasama si Tony Israel. Is it a plane? Is it a drone? Is it a UFO? Kapulang Pilipinas, magandang gabi. Ngayon ay February 16, taong 2019 at welcome sa ika-25th episode, Year 2 ng Alien Talk. Ngayong gabi ay napaka-espesyal na gabi. Dahil hindi lamang Alien Talk ito, kundi pinagsanib na puwersa ng Alien Talk at Voca Mystica. Dito sa mga hindi pa nakakakilala, tayo po noon ay mayroong programang Voca Mystica. Kasama po dyan si Ka Felix Pojas at si Joanna Marie. Ang topic po namin kadalasan ay yung patungkol sa mysticismo, sa mga kababalaghan. Kaso lumipat po ako ng studio, mainit po rito pag umaga. Maingay pa. Okay, kaya wag mo kayo bibitaw dahil napaka-importante po ng ating tatalakayin ngayon. Ito po yung mainit na issue. May kinalaman po sa Maharlika. Kayo po pa'y pabor. Napalitan ang pangalan ng Pilipinas sa Maharlika. Kaya tayo ba yung nagsasabing pabor? Iba naman nagsasabi hindi. Mamaya tatalakayin po natin yan ng sa pamamaraan na ma-engage din kayo at mabibigyan din po tayo ng sapat na kaalaman. Ano po? Samantala, bago ko po i-introduce yung ating pong mga kasama, siyempre nandiyan si Ed Neri. Akin muna pong i-introduce yung aking agenda tuwing tayo nagpo-programa. Ang programang Alien Talk at ang Wealth of the Nation series ay isa pong crowd-funded, self-funded program. Kayo rin ay maaari po ninyo ipakita ang inyong appreciation sa pamamagitan ng inyong donation. Kung nais po ninyo mag-donate, nandiyan po ang PayPal. Kung may ponto kayong konti dyan, paypal.me/Tony Israel, maaari po ninyo ipadala dyan. At maaari rin po sa aking personal savings account, naka-flash na po sa inyong mga screen. At ang aking pangalan at ang aking telephone number na maaari po ninyong gamitin pantala sa Cebuana, Luilier, Western Union at Palawan. Nais pasalamatan ng programang Alien Talk ang mga sumusunod. Nandiyan si Alfredo T. ng Iloilo at Dingle ng Saudi, Nick K. ng New York, si Cecil T. ng Tokyo, si Iya C. ng Taiwan. At syempre nandiyan din si Marlene J.S. ng Saitama, si Marilyn A. ng Santiago City, Eduardo E. ng Rizal, kay Jeline G. at Arlene ng Surigao, at siyempre si Engineer Zaldi De Leon, kay Naima G. ng Abu Dhabi, kay Ace P. ng Scarborough, Ontario, Canada, kay Rodelyn P. ng South Cotabato, kay Samson T. ng Manila, Delia A. ng Canada, kay Ate Florentina at Mang Roger ng New York. At nandyan siyempre si Rolando R. ng Chicago, kay Evelina B. at Evelina ng Italy, at Rolando S. ng Edmonton, Canada. Rolando Sinfuego. Yan. Hindi ko makakalimutan ng apelidong Sinfuego dahil yan po ang apelido ng aking kauna-unahang teacher. At napakiusap naman po para pa sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Pagkatapos po ng programang ito, ina-upload po natin agad sa YouTube para hindi po ma-miss ng ating po mga nag-aabang doon naman sa YouTube. Maaari rin po kayo mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang anumang episode ng inyong kinagigiliwang Alien Talk sa youtube.com/Tony Israel. Samantala, pakilala natin ang ating kapitapitagang co-host sa Alien Talk. Wala ba kundi si Ed Neri. Magandang gabi si Ed.
Magandang gabi, Tony. Magandang gabi, Felix. Magandang gabi, Joanna. And good day to everybody, wherever you are. Nanahimik ka yata nitong mga ilang araw. Busy lang, busy. Busy. Nagtataka ko eh. Wala si misis eh. Bigla kang nanahimik eh. Kaya nga, busy. Okay, kaya tumawag ako, ako'y nag-alala. Okay, ating pakilala ang ating co-host sa Boca Mystica naman. Matagal na kami hindi nagbo-broadcast. Yun na, may konti pa akong problema. So, ayan po, ang ating pong kasama doon, ating co-host, wala iba kundi si Felix Fojas. Mr. Felix Fojas, isa po siyang creative writer dito sa Pilipinas. Isang mistiko at talagang naglakbay ho ito, nag-journey siya, nag-explore. First hand, practical po yan. Sabihin, pumupunta ko sa lugar ng Banahaw at nakikipagtalamitan sa mga ermitanyo, sa mga anting-antingero. Ayan, may malawak po ang kanyang kaalaman pagdating sa mga bagay na yan. At naging kaibigan kaibigan po sila ni Mr. Jimmy Licao at meron po silang programa noong sa telebisyon. At tayo po'y mapalad, natin po siya ay naging kaibigan sa Facebook at kami nga po ay nagsagawa ng programang Boca Mystica. Although, matagal na po kami hindi nagbo-broadcast. At gayon pa man, ito yung ating pinagsamang edisyon upang hatiran kayo ng impormasyon tungkol sa isang napaka-interesting at intriguing na issue tungkol sa Maharlika. Magandang gabi sa iyo, Ka Felix. Magandang gabi sa inyong tatlo, Ka Anton, Ka Ednery at Joanna, at sa lahat ng ating taga-subaybay. Hindi lamang sa Pilipinas, sa Amerika, ngunit sa buong mundo. Yan, maraming salamat. At nasamahan ninyo kami ngayong gabi at tayo migling nakasama-sama. At syempre hindi mabubuo yan kung wala yung kaisa-isang babae ng grupo. Ang iba kundi si Joanna. Magandang gabi sa iyo, Joanna. Magandang gabi ka, Tony, at ka, Ednery. Magandang gabi sa inyong lahat at sa mga nanonood ng Alien Talk worldwide. International tayo. International na tayo. Yeah. At malaman po ng kabatiran po ng ating mga listeners at mga audience, sila Ka Felix at Joanna ay maaga pa pong gumising dahil po sila ay nasa Los Angeles area sa kasalukuyan. LA. 6 a.m. dito ngayon. Yeah. Okay, bago natin simulan, batiin muna natin itong ating mga early viewers. No? Nandiyan si Rosilo Haban, si Hina Mindioro, Shirley Katapang, kay Vince Rioda Montoya, kay Sita Jose, kay Bel Diaz ng Germany yata, at Ferdinand Olivelas, kay Olinar Sialyab, HD Villanueva, Dario Castrense, Ubito Montoya Labadia, kay Malore Victor, Maria Fe Tuling Sambahon, kay Robert Taita, ayan, maingay, no? Josel Llamas, Christian Tagiran Enriquez, Tabeta Tolentino, Givia, Doming Cajefe, Jennifer Kadungog, Mark Dilima, Evangeline Bahade, yes na yes daw, sabi ni Evangeline. Kay Lee Koye, agree po, pa-remind sa atin ng tunay na kasaysayan ng isang Pilipino, yan ang intriguing dyan, ano? Kay Taifuki, kay Oriada Gitauros, kay Maisel Bendijo Villaruz, kay Arwis Rondebiel ng Germany, kay Mela Conce, kay Marlene Sano, yes na yes din daw siya ng Japan, ng Saitama, kay Jay Medilla, original pa yan, ng 70s era, yan, papaalala sa atin ni Ka Felix yan mamaya. Kay Maricel Findel, Nestor Kakanindin, bagong listener natin, kay Jess Iliorin, kay Sena Ilaw, kay Maylene Hirasimo Bellosa, kay Alan Malebo, Nilda Buquere, na yun, natin Nilda, kay RGDXC Ibanez, kay Maylene, okay, kay Gudoy. Magandang gabi rin sa iyo, Gudoy. Maraming salamat. Kay Dandy Hucos, Jeric Bueno, Aurelio Valiente, Erlina Aruyal, Ronali Grace, Frederick Siliora Duran, Maisiel Bendio Villaluz, Miguel Loberia, Andelgina, Violi Pahador, Saturnino Abutin,
Erlina Royal, Ronali Gris, tapos na yata. At kay Danilo Rabara, kay Elma Victa Peralta, Hayete, kay Sandel Del Prado, Adelfa Abonen, Mark Joseph Ibaho, kay Captain Sparrow, Emilio De La Torre, Tabeta Tolentino, Emmanuel Candelaria, kay Delia Agustin. Good evening sa'yo, Delia. Malamig ba dyan sa Canada ngayon? Ay, si Jimeno, Joanna, si Jimeno. Hi, hello, Jimeno. Ayan. Oo, Mga follower natin sa Boca Mistica. Nako, anting-antingero to. May tagong kaalaman to si Jimeno. Oo. Hindi tinatamaan ng, tawag nun? Hindi tinatablan ng talim. Okay. kay Engineer Elmer Valle, kay George Mirabete, kay Jose Escasinas, kay Sena Ilaw, tapos na yata si Sena, no? Kay Gliceria Lauay. Maganda ka naman na, bakit Lauay? Kay Carlito Play, Lourdes Lagiman, kay Iya Calvahal, kay Alfredo Tonga. Good evening, Alfredo, salamat. Kay Iya, kay Kunanan Yat, Lilita Fabro. Mainip ako, Kuya Felix. Hindi, nilinis ko lang itong ano ko. Andelgina Julie Bulso Vicente from Baguio, malamig. Elma Victa Peralta, kay Jorge Mirabete, Delia Quinten, Eva Esquilio Jimenez, ayoko na, gusto ko pa, ayoko na, salamat ngayon, ayoko na. Adam Omega, kay Cheryl Malie, Lizel Cantones, Joe Magsayo, kay Michelle Candelaria, kay Rosie Sotelo Gavanes, Melody Domingo, Rosie Sotelo, tapos na, kay Shirley Katapang, Adrian Diaz, Robinson Ramos, 100% agree, kay Emily Milienos, Chris Busa, Teams Potestas, nako, nasa Atlantic Ocean ka Felix, oh. Wow. From sa gitna ng Atlantic Ocean. Wow. Lilita Fabro, Carlos Agana, kay Maria Rosa Silang ng Italy, Ashley Goffler. Good evening, hi Kuya Anton. Okay, sige, hello. Jenny Lung Monteagudo, kay Marlon, Japanese, Rexon Bilio, Samuel Sabado. Ayun, natapos yung roll call. Okay, simulan natin itong talakayan natin ngayong gabi. Ay may mga nagsasabi kasi na approve sila. Sang-ayon sila sa Maharlika. Ngunit ayaw nila dahil nare-recall daw nila si Marcos na si Marcos daw ang pasimuno nito. Ngunit na may lumabas namang report itong Rappler na sinasabi ang batayan daw ng Maharlika ay galing daw sa isang false Filipino royal family na nagngangalang Tagliano. Kung doon nga babatayin, siguro medyo may questionable yung veracity o yung credibility ng salitang Maharlika. Samantala, ganun pa man, atin muna pong linawin ang mga issue nito. Simulan ko muna kay Ed Neri. Anong position mo rito, Ed? Well, kailangan yung discussion natin kanina na yung psyche natin kailangan may bigyan ng lift up in terms of the name that we use para sa bayan natin. And ang Philippines kasi is galing sa Espanyol na hari na nag-colonize sa atin. So yung colonial mentality manatiling patuloy sa isip natin. Kaya kailangan na maganda na kailangan palitan yung pangalan ng Pilipinas to something more noble. And sabi nila, the word Maharlika comes from a Sanskrit root word that means noble or royalty, or mang iba sabi nila it's freemen. So we are freeing, if we use Maharlika and it means freemen, we are freeing ourselves from the chains of oppression. Yeah, tama yan. So palitan natin. Very good. Now, itong medyo misnomer dito, hindi pagkakaunawa na akala nila itong Maharlika concoction ni Marcos. Pero
Ka Felix, ano nga ba talaga ang nasa likod nitong salitang Maharlika? Sino po ba ang unang tao o sino po ba nagpanukala nito noon sa inyong naalala? Well, base sa mga sinulat ng mga Kastilang historians, ano? Yan lang naman kasi ang basehan natin eh. O kaya yung mga sinulat ng mga Amerikano na sa Blair and Robertson, yan yung napakaraming libro na sinulat, volumes na inano ng mga Amerikano, kinumpile based sa mga writings ng mga Kastilang pare at mga konkistador na nagsusulat, ni Pigafetta, yung kanila mga statement, ano? Ginamit kasi ang Blair and Robertson ng US Army para maintindihan nila kung ano talagang nasa Pilipinas. Kaya 1903 yata sinulat yan eh. So ang ano diyan, bago natin talakayin yan, ang pinaka-importante na gawin natin step by step, ano? By tang. Ang unang question, dapat bang palitan ang pangalan ng Pilipinas? Isang tabi muna natin ang pangalan ng Maharlika. Kailangan ba? Dapat bang palitan ang pangalan ng Pilipinas? Yan ang sagutin muna natin. Kung ako tatanungin, dapat. Sapagkat pinangalan tayo, sabi nga ni Ed Neri, sa isang haring Iberian o Espanyol na si King Philip II. Yan si King Philip II, may topak yan. Sabi ko nga. Yan ay, ang asawa niyan eh, si Queen Isabella eh. Anyway, may topak yan, may syphilis yan eh. Doon na lang eh. Gusto niyo bang pangalan ng bansa natin sa isang haring may syphilis? Bago, mananakop pa, imperialista, may mental colony o colonial mentality. Yan. Sabi nga, sa larangan ng spiritual at ng mistisismo, importante ang pangalan. Whether ang pangalan niya ay pangalan ng isang tao o ng isang bansa. Dahil yan kabahagi ng kaluluwa mo. Sabi nga ng ancient Greek philosopher na si Pythagoras at mathematician niya, siya na naka-invento nung yung esoteric meaning ng mga numbers eh. Mm-hmm. Kasi ang bawat letter ng pangalan may correspondence yan sa numero. Ang bawat numero may vibration. Katulad ng numerong 0, ang vibrasyon niyan, eternity, infinity, walang hanggan. Ang numero 1 naman, Diyos yan. Yan ang vibrasyon ng may kapal, ni Bathala. Dahil number 1 yan eh. So, and so on and so forth. Okay? Si Buddha naman, ang numero niya, 8. Number 8. Meaning infinity rin. Kasi pag tinagilid mo yung 8, parang symbol ng infinity, di ba? So, importante ano na talaga, palitan na. It's about time, palitan na natin ang pangalan ng Pilipinas. Kung gusto natin ang tunay na pagbabago sa ating bansa, palitan pati pangalan. At yan, nalaman ni Presidente Marcos, alam niya yan eh. So, yan, inano niya noon. Gusto niya palitan na noong panahon na yon. At si Congressman Ed Ilarde, may resolution siya, Resolution 175 yata yon sa Batas ng Pambansa noong 1976, ay pinropose niya yan na palitan na ng Maharlika ang Pilipinas. Ngayon, meron mga ibang mga kritiko na sinabi na bakit papalitan yan? Hindi nyo ba alam na yung pangalang Maharlika, ibig sabihin niyang malaking ari ng lalaki? Mm-hmm. Pero tinake yun out of context eh. Ang Maharlika, ang original meaning sabi nga ni Canary dyan ay mahar, lika, mahar ang root word meaning great, lika, creation. So great work of art or great creation. Ngayon,
natakot na ayaw na, matras na si Marcos nung nalaman niya na ang isa palang meaning, kasi maraming meaning ang salita eh. Ang bawat salita may connotation at denotation. May dictionary meaning, meron ding mga iba pang meaning na tinatawag na connotation. Di ba? Katulad, for example, ng word na itim. Yung itim, color yan, hindi ba? Pag tinignan mo sa dictionary kung anong itim, sasabihin sa'yo, definition, color yan. Actually, hindi color ang itim. Hindi color nga pala yan. Anyway, puti na lang, gawin natin example. Puti, pag tinignan mo sa dictionary, sasabihin sa'yo, isa yan sa mga color sa spectrum. Ngayon, bukod dyan, may mga iba pang meaning ang word na puti, ang salitang puti. Purity, di ba? Virginal, na yan ang suot ng mga pare at ng mga madre, kaya sagrado yan. Suot yan ng mga santo. So yan ang connotation yan. So kaya yan ang pinag-aawayan eh. So sa akin, kalimutan na natin yung mga dating mga meaning pa. Ang importante yung original meaning ng Maharlika. Ngayon, kung Sanskrit naman ang pagbabatayin natin, ang Maharlika nga, a great work of art, ngayon sinasabi ng iba, sinasabi rin na ano rin yan, ang meaning niyan ay yung ari nga ng lalaki, okay lang. Dahil sa ancient Hindu religion, ang ari ng lalaki na tinatawag na lingam versus yung ari ng babae na tinatawag ay yoni ay sagrado. Wino-worship yan sa India. Kami, 4 na pong temple ancient temples ang pinuntahan namin ni Joanna kailan ba tayo nagpunta? Last October September. lang. Oo. September. Last September, buong month ng September, nagpunta kami. Explain mo nga. Bawat temples doon, makikita mo, they worship linga. Kasama yun sa kanilang lingam and yoni or yung female and male organs. Kasi sa kanila, it represent creation. Okay. At pagkaunawa rin naman natin na ay yung phallus o yung as a symbol symbol lang ng kagitingan, di ba? Yung phallus. Oo, symbol ng energy. potency yan. Potency, male energy. Male divine energy. Sa Chinese mysticism, yan ang tinatawag na yang power o yang energy, Y-A-N-G. Versus yung sa babae naman, yung yoni, yan ang yin. Kasi ang yin, receptive, parang Mother Earth. Kaya fertile ang Earth, receptive yan eh. Ang nanganganak, si Mother Earth. Ang bumubuntis sa kanya, si Father Sun. Yan. Yan. So, talagang cosmological yan eh. So, walang mali siya yan. So, kung based do sa original Sanskrit meaning na Maharlika or Mahardika ng mga Indonesian na tinatawag, magandang pangalan na Maharlika. Ngayon, meron pang historical evidence din na merong mga nobles na kasama doon sa pinalaya sa Majapahit Empire kasi ang mga ninuno natin, mga 10 datu na pinalayas ng emperor na Majapahit Empire sa Central Java sa Indonesia. Malaking empire yan dahil nagrebelde sa kanya. Sumakay sila sa barangay o balangay, yun ang bangka nila, nagpunta sila sa Panay at kinausap nila si King Marikudo ng mga Igoro, mga Negrito, mga Ita. At binili nila yung lupa ron, binayaran nila ng golden salakot. Totoo yan, may ebidensya. Nawawala nga yung golden salakot. Ano malay nyo, baka lumabas na bigla yan. Dahil may magical yan may power yan. So, binili nila. So, yung iba sa kanila, sa mga noble na yan, yung mga ibang lesser nobles, nagpunta sa Ternate sa Cavite. Ito may ebidensya, may written records dyan. At nagtayo sila ng sarili nilang community ron. So, at sa sinabi nga ni Ka-Ed Neri, ang isa pang meaning ng Maharlika, yung mga lesser nobles
or noble warriors, yung warrior nobles na nagpunta sa Pilipinas na mga freemen. Kaya maganda eh. Ibig sabihin, libre tayo. Kung gusto nating magkaroon talaga ng change, dapat libre tayo. Hindi tayo identified sa mga mananakop at mga colonizers at mga conquistador. Diba? Let's start from scratch. Mag-start tayo sa isang tuldok lang at ibangon natin ang ating bansa. At ginagawa na nga yan ngayon eh. Bumabangon na ang Pilipinas. Kaya buong mundo saludo na sa atin eh. Alam nila yun eh. Yes, So, siyempre, kasi palitan. So, ang stand ko, palitan. At Maharlika ang pangalang ipalit. Kasi siyempre, Ngayon, ito pa pala, bago ko makalimutan, Ka-Anton, sige. maraming bahagi ng ating history o kasaysayan ang binura ng mga Kastila. Ang Pilipinas talaga, bahagi ito ng isang matandang kingdom, malaking empire na ang tawag ay Lemuria. Na ang sentro niya nasa Pilipinas, napakalaking kingdom niya, kasali Indonesia dyan, Malaysia, yung mga ibang parts ng Southeast Asia, Vietnam, kasali lahat yan, malaking empire yan. Dito dyan sa Pilipinas, ang sentro niyan. Binura ng mga Kastila yan dahil gusto nila, lahat ng mga nakokonquer nila at nasusupi nilang bansa, buburahin nila ang kasaysayan para mawala yung national identity, di ba? Para mawalan ka ng pagkatao. Buburahin yung ano mo, yung pinanggalingan mo, yung past mo, yung cultural past mo. Kaya lahat ng writings natin, yung mga nasa bamboo script ng Babaylan, yung mga kung ano-ano pa, sinunog lahat yan. At ginawa nila yan sa buong lahat ng bansang nasakop nila sa Amerikas, sa Mexico, yung Mexican Empire, yung mga Aztec, sa Peru. Sinunog nila lahat ng records. Yan. So, Ayan, mayayaman palitan. Ibalik natin ang ating tunay na pagkatao, ang ating tunay na kasaysayan na tayo yung mga kaluluwang galing sa isang matandang sibilisasyon na spiritual, na mystical. Kaya nga sa Pilipinas, maraming nakabaon na treasure na lagi nating dinidiscuss sa Alien Talk, di ba? Saka sa Boca Mystica na maraming mga nakabaon dyan. Sinadya talaga yan dahil gagamitin yung mga gintong yan para iangat ang buong mundo later on. Yan. Oo. Okay? Kasi siyempre yung name ng ating kasarinlan, yung pagiging isang nasyon, malaki ang kabuluhan yan. Lalo't kung ito nga ay nakahalaw dun sa mananakop, di feeling natin yung soul ng pangalan na yan, parang submissive na tayo. Kumbaga pag sinakop tayo, medyo hindi tayo papalag o yung supremacy level ng mga Pilipino, hindi talaga natin mapapakita. Whereas kung yung soul na yan, ipapalitan natin yung kung talagang indigenous dun sa atin, perhaps doon natin may pakikita yung ating full potential bilang isang nasyon. Kaya maraming sumasang-ayon nga tungkol dyan sa Maharlika. Well, Isa pa, Ka-Anton, paano ba tayo sinakop ng Kastila? Anong ginamit nilang mga weapons? Weaponized sila nang dumating sa Pilipinas May mga cultural at religious weapons sila. Ginamit nila the sword and the cross para masakop tayo. Yung espada, pag binaliktad mo, yung pomo, yung tatangnan niya, nagiging cross. Pero pag hinawakan mo yung pomo o yung handle niya, nagiging sword na pang-tigpas ng mga ulo ng mga ayaw sumunod sa kanila. So, kinonquer na ang kaluluwa natin, ginamit ang Christian religion, specifically yung Catholic religion sa Vatican, yun ang ginamit, at ginamit din ang military might ng Kastila, ng Spanish Empire, para i-conquer tayo. Kaya nga talagang dumapa tayong lahat. Dahil siyempre, watak-watak tayo noon Hindi pa naman tayo nation noon ang geographic configuration ng Pilipinas, archipelago. Over 7,000 na
7,126,000 islands tayo archipelago. Siyempre, iba-ibang salita dyan, iba-ibang kultura. Mahirap talagang gawing isang bansa yan. Nagawa na ngayon. Pero mahirap. Kaya marami tayong ilang bang dialects natin. Over 1,000 eh. Ganun ba? Hindi, Ang dami. 165. Ilan ba? 165. Oh, yun. Kung 165 o 165. Yeah, Pero oo. tingnan yung ang bansa natin, 7,126 islands. Minsan nagiging 7,124. Bakit? Dahil lumulubog yung dalawang island pag high tide. So, nagbabari pa. Minsan 7,126, minsan 7,124. Kaya medyo nakakatawa lang. Ed, may reaction ka doon. Yung sa mga Yung research sinabi mo sa kanina na yung CNN, sabi nila na galing daw ito sa isang pamilya na Tagayan, Italiano, Tagihan family. First of all, sabi nga ni Trump, yung CNN, fake news yan. Hindi naman talagang galing na Italiano yan. Kung hindi, it goes back. Sabi nga ni Capilex, the word that you use sa Maharlika is an ancient word coming from the root word of Sanskrit word. No? So it is an ancient word. It is not panahon pa nila Italiano. It's an ancient word na natin, and we're getting the meaning which fits our current situation. That's right. Oh. Itong present dito ni Rappler na false, nakalagay, Filipino royal family ruled over pre-colonial Maharlika Kingdom. Taken out of context nito dahil ang false dito, doon sa main character na si Julian Mortentaliano na alam naman ng na may warrant of arrest na to dahil nga sa mga falsities na kanyang pinakilala at doon umiikot ngayon yung falsity. Pero hindi apektado yung Maharlika kundi yung karakter ni Julian Mortentaliano na sinasabi niyang descendant siya ni Lapu-Lapu, descendant siya ni ganyan-ganyan at natitrace back dun sa Maharlika. Pero yun ang kinukuha. The reality ka, Tony, yung Julian, yung sinasabi nila, the root or the ancestry of the Julian Tagian Taliano family comes from Prince Julian Macloyd. Macloyd. Who was supposed to be a brother of Queen Victoria, who was assigned because he was autistic, was assigned in Southeast Asia as part of the British East Indies Company. Pero kung tingnan mo yung history ng East Indies, wala kang makitang pangalan na unless they can show me the documentary evidence or historical evidence na there is such a person who was the half-brother, autistic half-brother of Queen Victoria, maniwala ako. Pero as of now, kahit nasaan ako nagpupunta sa mga historical records, wala makita na half-brother ni Queen Victoria na napunta dito sa Southeast Asia. At saka yung pangalan yan, wala yon. So, baka concoction lang na naman yan. Yan, concoction yun. Kasi ang purpose nila dito, ma-establish yung ownership ng buong Pilipinas. At nililink nga nila dun sa Tagian Taliano clan na never na nag-exist siguro. Yun siguro ang dahilan kung bakit na-declarang fake itong si Julian Mortentaliano at yung mga lineage niya never non-existent. So kasi ang kino-contest nila dito kung sino nagmamay-ari ng Pilipinas according dun sa titulo 01-4. Yan. They keep on saying, ganito lang. They keep on saying that there is already a Supreme Court ruling with regards to that particular topic. So I have been the challenge. I've been asking, give me the GRC number, the Philippine jurisprudence, so that I can check personally the court records. Kung talaga bang nandun yun. Wala pa ako hanggang ngayon. Wala pa ako nandun. Nobody has given me the GRC number. Nasunog pa nga daw. Nasunog daw yan. Yan, kasi nagkakawayan yan kung sino may-ari
Meron pa yung pag-aaway ng Madrigal Acopiado clan. Tapos yun na nga, Taliano clan, ganyan. May mga versions kung sino daw talagang tunay nagmayari. Yan, tuloy na hagip at itong Maharlika. Yan sabing false. Yun. So dapat, ka Felix, ka Joanna, ka Ed, na ang context nito, doon lang mag-focus doon sa pangalang Maharlika. Hindi na kung sino yung nakikita yung player na dubious or questionable, yung karakter. Hindi naman mangyayari na pati yung pangalan ng Maharlika mangyayari dubious na rin, fake na rin, di ba? Kaya nga, hindi ibig sabihin, porke kinote ng isang conman yung pangalan, hindi na rin totoo yung ano. Tsaka ang isa pa, bakit tayo maniniwala sa CNN? Part yan ng mercenary media na control ni Soros at ng Illuminati. So, hindi dapat paniwalaan niya mga yan. Ang problema pa, ang mga Western historians, tinatawag na ethnocentric. Ginajudge sila ang mga kasaysayan ng bawat bansa based sa Western standards. Ang tawag niyan, ethnocentrism. Bias sila. Values ng Westerners ang ginagamit para i-judge ang mga Pilipino. Agree. Tama ba yan? Kaya minamak nila yung mga namimit nilang mga kultura ng mga Afrikano, mga Asia, inaano nila, mga inferior civilization yan. Based on their eyes, based on their judgment, Western sila Totoo yan, Kapilix, I agree with you because ang karamihan ng mga professors natin dito, and even our educational system is Western-based. Amerikano yan. Amerikano, ang gumawa ng educational system natin. Kaya ang nangyayari, we always look to the West, to Europe, to America. Yan. From our historical perspective. What we should do is look at the historical records of our neighboring countries like Brunei, Malaysia, Indonesia, Cambodia, Vietnam, China. Sigurado makuha natin doon a derivative information of the history of the Philippines. Pareho nitong Luzon. Luzon could be Lo Song, coming from the Song dynasty, because there is a myth in China that upon the defeat of the Song dynasty by the Mongol Empire, they were not killed. They were able to escape and go to the Philippines. And the word Lo Song is parang lower Song dynasty or small Song dynasty. So, yung mga ganun lang na mga kwento, pwede natin na makita yan sa Brunei. Alam natin yung Brunei, hasatak Manila. No, Manila, Brunei King, the Brunei Sultan attacked Manila. And we had that historical record of the Battle of Manila. And they created the Kingdom of Manila to fight against the Kingdom of Tondo. So that's a historical record na pwede natin magamit. I-add ko rin ka Ed and ka Tony and ka Felix na talagang itinago sa atin yung ating totoong identity. Kaya pinilitan yung pangalan natin para hindi makita ng Pilipino kung ano yung totoo nating identity. Kasi may based sa isang research na napanood ko sa YouTube na ginawa ng foreigners to ang grupo na to, The God Culture, kung saan inisa-isa nila do sa series na yun, sa documentary series na yun, inisa-isa nila based sa historical records, biblical records na ang Pilipinas ay Ophir. So, pumunta si na Magellan dito o sa Pilipinas nung time na pumunta sila yung Pilipinas, ang hinahanap nila ay yung land of gold o yung Ophir. And then they changed it to Philippines para hindi makita ng ibang bansa kung nasaan talaga yung land of gold. Kasi they've been looking for it. They've been gusto nilang masakop yung ating bansa dahil nga sa dami ng ginto. At saka may historical records yan. Doon sa Baco Codex makikita. At saka yung mga gold na lumabas dyan sa Agusan. Well,
Ito, may perspective na sinishare si Alan, ano? Sabi, pagka pinalitan daw ng Maharlika, isa raw sa mga papalag niya ni China dahil ang Macau was part of Maharlika. Ano masasabi niyo rito? Kasi may mapa na kanina pinakikita, may mga mapa ng pinakikita kung ano yung mga parte ng Maharlika eh. May Ang punto rin. problema, hindi natin alam kung totoo yung mapang yan, kung authentic yan, kung yan nga ang original mapa. Kasi ang problema sa history, pati yung mga nakasulat sa libro, ako professor ako ng history nung araw eh, nagtuturo ako ng history sa De La Salle University tsaka political science. Bukod sa nasa advertising ako at creative director ako, gumagawa ako ng commercial sa San Miguel Beer at ibang produkto, nagtuturo ako sa Lasal nung araw. Ang tinuturo ko nga sa mga estudyante ko yung wala sa history. Kaya natutuwa sila. Tinuturo ko yung na-research ko ng sarili ko. So sabi nila, ibang tinuturo nyo ba? Ganyan pa talaga nangyari sa... yan ang aking na-research. Kaya huwag kayong basta maniniwala sa nakasulat sa libro. Marami dyan peke. Kaya, Dahil sino ba sumusulat ng libro ng history? Yung mga victors, yung mga conquerors. Hindi naman sumusulat ng history yung mga na colonize eh. Yung colonizer ang sumusulat ng history. So sila nasusunod. Kaya yung CNN pag sinabi, hoy, kalokohan yung sinasabi ni Italiano family. Wala. Panalo na kagad dahil silang hari eh. Hawak nila buong mundo eh. Yun na lang constant hoy, fake yan, fake news. Wala, talo ka na eh. Sila ang fake. Pero sila ang fake talaga. Parang si Reza. Yeah, kaya buwisit yan eh. Okay. Sabi ni Ubas, ni Rio, China also will be affected if Maharlika will reinstate kasi malaki halaga na gamit o na-slash nila sa account natin. Hindi, Okay. ibase na lang sa mapa ngayon ng Pilipinas. ay, Kalimutan na natin yung mga mapa-mapa nung araw. Yung ngayon na lang na recognize ng international community at ng United Nations na talagang teritoryo ng Pilipinas para mawala yung mga ganyang issue. hindi, tsaka na-check ko yung pinaka-oldest records or map ng Pilipinas sa, I think, 16 something. Wala namang ano doon na, yung sinasabi nilang connected sa China. Ano ba yun? Tama ba? Baka kung hindi ko natin kung saan na maano yan. Para meron kasing pinakikita kanina o meron ako nakita na mapa na nagti-theorize na yun ang mga sakop ng Maharlika Kingdom. Anyway, may isa rin yan sa maaari nilang i-erase. Pero kung sa mga viewers, i-check nila yung The God Culture documentary series. Gawa to, mga foreigners pa ang nag-research dito eh. So, nandun lahat yung mga historical records na hinahanap nila. Tsaka yung mga dating pangalan ng Pilipinas na sinasabing Tarshish, Havila. At ito nga isa pa sa piniklaim ng The God Culture na ang Garden of Eden sa Pilipinas. At nagsimula ang creation sa Pilipinas. Sina Adan at Eva. So, yan ang sa tingin ko kaya pinalitan yung pangalan natin kasi tinatago yung identity natin yan na napakahalaga kung totoo na tayo ay nasa sa atin ang galing ang sina Adan at Eva at ang Garden of Eden. Ang laki niyan. Nung elementary days pa natin, tinuturo nga yan na tayo daw mga Pilipino ay perfect creation dahil hindi hilaw, hindi sunog. Oo nga eh. Tama ang pagkakaluto. Oo, kinumpara tayo sa isang pandesal, di ba? Merong Philippine mythology nga ang ganyan eh. Ang Pilipino raw ang perfect creation dahil brown ang skin. Tamang-tama ang pagka-bake, Pagka-bake. Kung baga tinapay, kung baga hot pandesal, yung itim daw na overcook. Kaya di lasang mapaitan lasa. Kaya based sa mythology, yung kanu naman, yung mga puti, masyado raw kulang sa pagka-bake, underbake. Kaya maputla ang kulay. Pero ang Pinoy daw, tamang-tama. Mga inchik na sobra ng food coloring, kaya naging dilaw. Ayun. Oo nga, no? Hindi pa natin na isali yun.
Yung mga native Indian, yung mga pula. Oh, Ah, pulang bala. Oh, hindi kasali sa meat dahil Philippine meat yan. Hindi naman world meat yan eh. Kwento. Pero nakakatawa. Pero ang importante talaga, bumalik tayo doon sa crux of the matter o yung main issue. Ang importante, dapat palitan talaga ang pangalan ng Pilipinas. Period. Mhm. At yung Maharlika, okay naman yan. Yan na. Dahil magandang connotation based on yung pinaka-ancient Sanskrit meaning, maganda. Whether sabihin nilang nagko-connote daw o meron daw pahapyaw na ang isang meaning yung ari ng lalaki, okay lang. Dahil sa India naman, sa Hindu religion, sacred ang Sacred. ari ng lalaki. Ang ari ng babae, sacred din. Dahil sinisimbolize nila ang creative energy ng Diyos. May kapal. Hindi. Tsaka hindi dapat titignan as ari, kundi as a male energy or male divine yung pinaka-energy. energy. At Eh, saka, diba? kung galit sila dun sa ari, di tatibag na lang natin yung monumento ni Bonifacio dun sa Caloocan dahil parang ari din yung mga monumentong naka-erect. Oo. At saka pag pinalitan ng pangalan sa Maharlika, aakyat ang pangalan mo dahil ang tawag sa iyo kaari, di ba? Ari ito. And, Anton, Ari. Tira mo na. So tama talaga eh. Tsaka, Hindi, biro lang yan. Pero kailangan palitan para mag-start tayo sa bagong image. Sabi nga sa amin sa advertising, merong prinsipyo sa advertising, it is harder to resurrect a dead product than to create a new one. Ano ibig sabihin yan? Kunyari may produkto ka soft drink, itong palpak orange drink, ang tawag, minarket mo, hindi bumenta. Kahit ano pang advertising budget na gamitin mo, triplehin mo pa yung budget mo, minuto ipalabas mo sa television, bumili kayo ng palpak orange drink. Wala na, patay na yan, wala na bibili niyan, nasubukan na nila eh. Mabuti pa, palitan mo ang pangalan. Kahit wag mong palitan yung content, yung pa rin same ingredient, same orange drink ang ibenta mo, pero yung bote, palitan mo na, tsaka yung pangalan, gawin mong masarap, orange drink. Ibenta na yan. Ganyan din ang Pilipinas, kailangan palitan eh. Yan, sa advertising na yan, ha? Hindi na history yan, hindi na. True. Agree. Di ba? May logic ba yung sinabi ko, Ed? Kasi It is harder to resurrect a dead product than to introduce a new one. I remember there was a car that had a name of Nova. Nasa isip nila Nova, something new. Pero pag punta sa South America, sa Mexico, ang meaning ng Nova is Nova, does not go. So talaga kahit ano gawin nila na maganda yung kotse na yan, pagdating sa South America, Nova, it does not go. So nobody buys it. Okay yun. Okay. Hindi, ito tunay na nangyari sa Argentina, sa Latin America. May inintroduce na soft drink product, ginamit yung original pangalan ng produkto. Nakalimutan ko na lang pangalan eh. Nung inintroduce sa Latin America, ang pangalan pala nung na ginamit nila, ari ng lalaki. Kaya marami na nagtawa, no? Maraming nagtawa, ganun. So, nangyayari yan. Pero palitan na ang pangalan ng Pilipinas. Napapanahon na. Hindi, ibig sabihin niya, Felix, ito naman, sa mga, kasi siyempre, pag pinalitan mo, repackaging na naman yan, no? Kailangan eh. Marketing, magre-repacking ka na naman. Ganun talaga. I-introduce na naman yung panibagong identity ng isang Pilipino. And, tsaka meron namang magkakaroon ng tinatawag na educational campaign sa advertising o sa PR, public relations, na sasabihin kung bakit natin pinapalitan ang pangalan ng Pilipinas. Dahil malas. Kaya pinalitan. At marami ng countries ang nagpalit ng pangalan, katulad ng Ceylon. Pinalitan yan. Marami. Myanmar. Myanmar, Burma. Marami. Dahil alam nila ang bertud ng pangalan. Kailangan ng pangalan mo malakas ang energy. Oo. So,
Di ba yung mga artista, nagpapalit sila ng pangalan? Oh, yan pa. Kasi mas sumisikat sila dahil may vibration yung bago nilang pangalan eh. Na nakakakos ng pagsikat or pag-prosperity or ano. Or Western sounding. Oo. Pero may positive impact talaga. Ako nga, nagpalit ng first name. Hindi na ako Tony, Anton eh, di ba? Oh, ganda, maganda. Macho. Macho yung pangalan mo. Ayan, Yan ang sabi, pangalan ni Tony. Yan ang pangalan ni Tony, Anton Ari. Ayan. Sabi Potent ang pangalan. Agree ako dyan. pero kabaliktaran niya, nakabaliktaran ni Ed ako, Ed din ako, Ed. Sabi ni Robinson Ramos, I think Professor Felix has a point. No need to consider the old maps. Just concentrate on the present territory. Tama. Okay. Huwag na tayo manggulo ng ibang bansa. Atin na lang. Tsaka lalo sasaludo ibang bansa sa atin. Dahil sabihin na, ang Pilipinas, kumakalas sa colonial past niya. Yun. Kumakalas na tayo sa pagiging aliping sa gigilid o alipin. At nagiging prima na tayo. Nagiging na tayo, libre na tayo, liberated na tayo. Ang Thailand, di ba, bago rin yung name nila dahil Siam yan, di ba? Oo, then yung Thailand, Siam yan. Oo, Siam. Okay. No. So, kaya, may kakaroon pa ito ng referendum? Oo, dapat mag-referendum. Yan ang kailangan eh. Merong magpo-propose sa Congress o sa Senado na i-change ang pangalan ng Pilipinas at may re-recommend ang pangalan pagkatapos isa-subject yan sa referendum. Oo. Sa plebiscite o referendum sa mga tao. Oo. So boboto na naman ng mga Pilipino whether tanggap nila o hindi. O di sama na lang sa May 19 election, o di ba? Para isahan na. Sa 18th Congress na siguro yan. Okay. Hindi, alam niyo ko ako masusunod. Ako lang ang masusunod sa nangyayari sa Pilipinas ngayon na ang gulo-gulo, lahat may issue, lahat kumokontra, lahat mag-declare na lang si Duterte ng revolutionary government. Anyway, binayagan na siya ng mga tao, nagkaroon na ng plebiscite dyan at siya na magpalit. Kasi kung yung mga tao pa, mag-aaway pa yan, aabuti na 100 taon, walang mangyayari dyan. Mga Pilipino, magaling sa dada, kulang sa gawa. Kailangan gumawa ng aksyon na yan. So, isigway na natin, Kapilik, isigway na natin. Nag-declare national emergency dyan or martial law. Martial law ba yan o national emergency? Anyway, yan ang isegue natin dahil si Trump nag-declare na national emergency. Di ba, declare ng revolutionary government dyan at para masunod yung mga programa ng gobyerno. Balikan natin yan. Ang second part, yung tungkol naman dyan sa nangyayari sa Amerika. Okay. Nagkakagulo na. Okay. Okay, Ed. Wow, si Kali. Ikaw ang magtanong kay Felix. Oo nga. Ano bang nangyayari? I think the question sige, bibigyan namin kayo na Joanna ng background. Kasi marami ng alternative presses dito or alternative media na hindi nakakarating sa Pilipinas. Okay? Anyway, ito ang pinaka-summary niyan na sa Amerika ngayon, meron, at buong mundo to, hindi lang Amerika, buong mundo, may grupo na ang tawag Alliance. Under the Alliance, maraming grupo, yung Q na tinatawag. Joanna, ano pa yung mga iba-iba na mga grupo, yung kina David Wilcox, etc. Na marami na silang impormasyon na natatanggap na inaresto na sina Obama, sina Clinton, yung mga lahat ng mga dating liderato, sina ano ang pangalan nito, si President yung Bush Senior. Ganito, lahat yan nineutralize na, nasa Guantanamo base na sa Cuba, military base, at ini-interrogate na pati si Soros na aresto na. Si Soros, by the way, alam nyo na naman yan ang nagpipinance ng deep state.
CNN Philippines, sila ang nagpipinance nun. Oo. Dito, Sure. sila nagpipinance ng lahat ng mga kalokohan sa Pilipinas, mga media, mga Rappler na yan, mga ABS-CBN na yan, na siraan ng gobyerno at pabagsakin ng Pilipinas. Dahil gusto ng deep state, kontrolado nila ang Pilipinas. Alam nila importansya ng Pilipinas sa world history. Mhm. Tsaka sa darating pang kasaysayan ng mundo. Tayo maglilid niyan eh. Oo. Hindi tayo lang, pero isa tayo sa major. Russia, maglilid yan. Tayo, China, at Amerika rin, pag nabago na. Kaya nga sa Amerika ngayon, dito, ang daming kaguluhan nangyayari na naglalaban na ng deep state o tsaka Illuminati, tsaka yung tinatawag na alliance. So, yun ang na si Senator McCain, Yeah, yung yeah. naging puse. Di ba namatayan last year? Hindi raw namatay sa sakit. In-execute ng alliance. Oo. May military court na hinuhusga na, active na ngayon. At yan, sinasabi ni Trump mismo yan. Na talagang merong military court na lalabas na maghuhusga sa mga kriminal, sa mga international criminal. So, starting with Senator McCain, in-execute daw yan na alliance. Na-convict na military court at pinatayan. Bago si President Bush Sr., in-execute din na alliance. Pinalabasan na, namatay sa sakit. Ngayon, doon sa wake ni, kung papanoorin niyo yung pulaw o wake ni President Bush Sr., makikita nyo nando sina Hillary Clinton, sina Obama, lahat ng mga ex-presidents, may inabot sa kanila yung isang tao na envelope. Yun na yung Meron. Warrant indictment. of arrest yun. Indictment. Warrant of arrest na arestado silang lahat. Kaya ngayon, meron ba kayo narinig na tweet sa Twitter o sa Facebook, meron ba kayong nakita ng mga bagong aktibidades na ginagawa ni say Hillary Clinton na nasa Africa nag-i-speech o si President Bush Jr. ay nasa Singapore? Wala. So, malaki ang posibilidad. Ako personally, ang tingin ko, nakakulong na nga yung mga yan at tinuhusga na. Ngayon, ang latest galing sa Alliance News, sa underground media, na si Obama na-sentensyahan na ng kamatayan. So, nanginginig siya ngayon at nagpi-plead na i-spare ang buhay niya, na wag siyang patayin. Kaya, inireveal niya, inisquill niya kung nasaan nagtatago si Soros sa Switzerland. Kaya nahuli. Kapalit ng na i-lower yung sentensya sa kanya na hindi na siya patayin. Pero hinusgahan na kamatayan ng husga. Base sa mga natatanggap naming impormasyon dito. Oo, kaya magulo-gulo na dito. So anong masasabi nyo sa nangyayari? Balik na kayo sa Pilipinas. Balik tayo Pilipinas. Sige. Dahil may may relevance lahat yan sa Pilipinas Okay. Oo. Hindi, tsaka nagpapalit na talaga. Marami na talagang changes na nangyayari sa mundo. Inaano lang natin, ina-update lang natin sila sa mga lumalabas ngayon na issue. Pero babalik rin naman tayo sa Pilipinas. Pero yeah. Balita ka, Felix, ano yung latest tungkol sa Federal Reserve? Kasi nag-declare na parang isa yun sa mga signal. Naku, delikado. Yung Federal Reserve, private company yan. Hindi, akala namin nung araw, akala ng lahat ng buong mundo, yan ay pag-aari ng US government. Hindi, private corporation yan na nagko-control ng dolyares. Nung araw pa yan, nung panahon pa after the panahon pa 1910 pa yata yan Kinontrol nila. Nung kinreate yung nung early phase ng nung kinreate yung Federal Reserve, mga 1910 sometime then since then kinontrol nila ang buong mundo. Alam mo naman kung sino ang may hawak ng pera, siya ang may power, tama? Correct. He who has the gold rules. Sabi nga. How do you rule the world?
gold, guns, and goons. Puro G. Ayan. Ang nangyari, So, ngayon, yung Federal Reserve, dinidismantle na ng alliance. Kaya ang ginagawa ng Federal Reserve, parang gumagawa ng sariling cryptocurrency. Para yun, dahil alam nila, ang dollar, babagsak na eh. I-depower na yan. Si Putin, binitawan na. China, binitawan na yan. Marami ng countries, binibitawan ng dolyares. balik Kasi gold pag na ulit. dolyares, ang ginamit mong pang trade, pambili ng goods o raw material o pang trade sa buong mundo, kinakaltasan ka, may interest yan na pupunta sa Federal Reserves. Hindi sa Amerika, ha? Hindi sa Amerika. Federal Reserves na pag-aari ng deep state o Illuminati. Oo. Kaya nga gusto Yan. ng China at saka ni Putin ibalik sa gold. Pag binalik sa gold yan, malaking papel ng Pilipinas dyan. Dahil marami tayong gold. Yun. Oo. Yung ibalik, so full circle, babalik tayo ngayon, Kapilik, kasi sabi mo kanina na dito sa Pilipinas, maraming gold. Pwede kang give us some information ng bakit sinasabi mo yan? Kasi noong panahon pa ng Kastila, marami ng gold na nakatago sa Pilipinas. Kasi nung panahon ng Kastila, wala pa naman bangko. Pwera lang nung matatapos na yung Spanish-American War, lumabas na yung Monte de Piedad Bank. Di ba yan nakaunahang bangko sa Pilipinas? Pero konti lang naman ang branch yan. So ang ginagawa ng mga paring Kastila, eto, balik tayo sa mga pare. No? Ano ginagawa nila? Sa mga nakakamkam nilang pera, sa mga panatiko na Katoliko na napaniwala nila, nakasarin din ako dyan. Kasali tayong lahat. Katoliko na tayo. Anyway, karamihan sa atin. Yung pera na kukolekta nila sa mga devotees, sa mga religious, mga sumasampalataya, ay hindi nila nalagay sa bangko. Walang bangko sa mga probinsya. Anong ginagawa ng mga pare? Binabaon sa lupa. So marami ngayon sa iba-ibang lugar ng Pilipinas, sa mga iba-ibang merong mga nakabaong treasure dyan para ng Kastila. Kaya maraming istorya. Di ba tinakilala natin yan sa Boca Mistica dati na may mga lugar na minsan merong apoy, yung St. Elmo's Fire umiikot sa isang lugar, around a tree, sa puno, bago nawawala sa lupa. Ang ibig sabihin, kung kayo mo rito, may ginto. Yan yung mga naibaon pa ng mga Kastilang mga praile, mga friars. Pagkatapos, noong Second World War, alam nyo naman ang ginawa ng Japanese Empire. Lahat ng ginto at kayamanan sa buong Asia, kinumpis ka at papadala sa Japan. Pero bago ipadala, dinala muna sa Pilipinas kasi malapit na tayo sa Japan, dito muna inipon para ipadala sa Japan. Bumalik na si MacArthur. I shall return. Pabalik na. Wala na. Natalo na sila. Maraming naiwang mga treasure ngayon sa Pilipinas na hindi pa nahuhukay. Pero pa yung nahukay ni, ano pangalan nito? Ni Rojas. Ni Rojas. Si Rojas, nakilala ko yan nung araw. Na-interview ko yan dahil meron akong dyaryo no na mystical news, yung mystery news nung araw. Okay. Mga 2 taon lumabas to So mga tungkol sa mga occult yan sa Pilipinas, mga kababalagan, in-interview ko yung si Rojas, buhay pa siya noon. 1984 yata to, 85, sometime din. Pagkatapos, sinabi niya nga na marami pang treasure. Tsaka sinabi niya kung paano niya nakuha yung treasure talaga. Binigay sa kanya Merong industrialist na Japanese na dumating na lang. May antique shop sa Baguio Pagkatapos dumating yung matandang Hapon na industrialist na may kasama interpreter, marunong mag-English. Kinausap siya, sabi, may mapa kami rito, bibigay namin sa iyo. Para hukayin mo at ibigay mo yung kalahati sa iyo, yung kalahati sa Filipino people dahil they deserve it. Nahirapan sila sa amin nung kinonquer namin sila ng Second World War. Sa Manila na lang, ng Battle of Manila, 100,000 civilians ang namatay So talagang pinahirapan tayo ng mga Hapon noong panahon na yon. So nakonsensya siya, binigay niya yung mapa at nahukay nga ni Rojas, pero may umagaw
alam nyo na kung sino yung magaw. Ano? No, Hindi. may tanong ako dyan sa Kapilik tungkol dyan sa gold. Yung sabi mo tungkol sa salakot, misteryoso yung golden salakot. Oh. Ah, May power ano, yun. Secret object yun eh. meron palang mga ginto sa Pilipinas na ang nagbabantay mga divine beings or mga spirit. Oo, tama. Yun ang aking ano. Ano yung bakit merong ganyan dito? Kasi ang Pilipinas magi-start ng spiritual revolution ng mundo. At gagamitin yung gold ng Pilipinas para Mundo. baguhin yung mundo. Pero in the future pa yan, pagka nagkagulo. So ang unang dapat mangyari, matalo ang deep state o ang tinatawag na Illuminati na kumokontrol sa mundo, matalo yan. Pagkatapos, tsaka talagang gagamitin na yan para umunlad na ang buong mundo. Oo. At saka pag napalitan yung pangalan ng Pilipinas, dyan nalalabas lahat ng treasure, lahat ng secrets. So hanggat naka-under pa tayo ng pangalan na Pilipinas at saka under pa tayo ng ating pagka-colonial mentality, hindi ilalabas yan. Maganda yung puntos mo yan, Joanna, dahil bukod sa under ako sa iyo. Hindi. Kasi based yan sa cosmic law. May cosmic law kasi na sinasabi, like attracts like. Kung ano ka, yun din na ma-attract mo. Kung positibo ka, positibo rin na ma-attract mo. Kung negatibo ka, negatibo rin na ma-attract mo. Kung negative ang pangalan mo bilang Pilipinas, puro negative ang na-attract mo. Kaya nga, for the past 400 years, puro kamalasan na na-attract natin eh. Dahil ang pangalan natin, malas. Di ba? So, dapat pag positive ang pangalan mo, ginto, bago maharli ka, related sa ginto yan eh. Puro ginto ma-attract mo, puro karangyaan, prosperidad. Yan. Wow. Ang sekreto, cosmic law yan eh. Like attracts like. Oh. Mali pala yung opposite attracts. Ay, yung sa physical world lang yun. Ito naman sa metaphysical world. Okay. Sa ng spiritual. Antas spiritual. So itong pagpasok ng mga deep state, pagbuwag nitong mga deep state na to, mga personalities involved, sa tingin mo, the dawning of the positive cosmic energy has begun o nandito na ngayon? Kaya, nandiyan na. Nag-umpisa na. Matagal na nag-umpisa yan eh. Kaya ito yung nagbigay na. Kaya itong year na to, January, February, very crucial eh. Sa taong ito talagang ngayon, maraming arrestong ginawa eh. Pag-arrest, maraming labanan na hindi natin alam dahil hindi sinasabi ng media, ng traditional media na hawak ni Soros. Pero ibig sabihin, wala eh. Kaya hindi nyo nalalaman dyan eh. Yung energy na namumutawi ngayon, favorable para masupil yung mga deep state. Tama na. Of course. Kaya nakakasakit tayo Tama. ngayon. Positibo na ang maging energy. I-liberate na tayo sa mga yan. At yan, hindi lang naman nangyari yan sa panahon lang na na-create ang Illuminati nung 17th century ni Wiseman ang nag-create yan. Yan, panahon pa ng mga Egyptian, panahon pa ng mga Atlantean times pa, ganyan, yung labanan ng forces of light and darkness. Matagal ng labanan to. Ngayon na lang nagko-culminate dahil ngayon na ang panahon para ma-liberate ang mundo. So ang nangyayari Kaya pala, maganda nangyayari, biro nyo na na-witness natin. Pero alam mo, Spiritual history, hindi lang ordinary history, but spiritual history ng mundo. alam mo, kinikilabutan ako, Ka Felix, Ed, tsaka Joanna, yung culmination, sinabi Ka Felix, yung culmination nito, pinag-uusapan din namin ito ni Ed, ito hindi magiging posible kung hindi nga dyan sa energy na yan na bumababa at na masusupil yung mga negative forces, kundi kasama natin dito yung mga audience natin, kasama tayong apat, kasama yung mga iba pa natin kasama, nakakakita-kita tayo, nakakasama-sama tayo, dyan ang pumapasok siya, sabi mong like opposites, like attracts like. Hindi lang yan.
Yan ang tinatawag na law of synchronicity. Mhm. Na pag panahon na may mangyayaring mirakulo, pag panahon na may bubuka. Pag hindi pa panahon, kahit anong gawin mo, hindi mangyayari. Law of synchronicity. The things happen based on cosmic laws, on divine laws. Kayo, Yan. maaga simula dyan, Ka Felix. Ano, nasa 1980s pa. Nasisimulan nyo na yun, unti-unti. Hanggang sa ngayon, nagkakilala tayo, nagkatugma. Hindi naman coincidence nung pagtatayo natin ng mga programang to at pagkakakilala natin, talaga sinadya yan dahil tayo, bawat sa atin, may role sa bagong darating na golden age. Kaya Oo, papasok na kasi tayo ng Satya Yuga. tayo kasi bahagi tayo sa mga teachers na nagbubuka ng katotohanan sa mundo Kaisipan. At para saka papasok, ma-liberate ng mundo. di ba sabi nga, yung diniscuss natin sa Voca Mystica, na papasok na tayo ng Satya Yuga, paalis na tayo ng Oo. Dark Age. Oh. And we're going to Golden Age now, kaya lahat ng tao nabubuksan na. At saka Oo yung mga dark forces na medyo natatalo na sila kasi paano na tayo pag Golden Age na eh. Ang tawag niya sa astrology, Aquarian Age, Age of Aquarius na. Oo. Tuwing dumadating ang Age of Aquarius, talagang naliliberate ng humanity. Cyclical recurrence naman yan eh. Cycle yan eh. Paulit-ulit yan eh. Oh, so Bago hindi lang mabalik na. Ha? hindi lang physical war, kundi spiritual Oo, warfare. bago ang mangyayari pa dyan, magkakaroon na ng disclosure na may mga aliens talaga. Ayan. Na matagal nang may itis dito. Kaya konektado talaga to sa alien talk eh. Dahil malapit na i-reveal. At kaya ang dami ng sightings worldwide dito. Kung saan lupalop, marami ng sightings ng mga UFO talaga. Hindi na maitago eh. Tsaka pati yung may mga whistleblowers na sinasabi yung mga underground tunnels na kung ano-ano nangyayari. Meron ng mga joint program ang mga alien tsaka mga tao na ginagawa doon. Nagkikreate na nga ng hybrid humanity. Yeah. Meron na nga raw, base sa impormasyon na nakuha namin, may mga batalyon, 3 batalyon yata na cyborgs na kinreate nila eh. Mga sundalong cyborgs meeting artificial intelligence na to, na mukhang tao. Pero na invulnerable. Tsaka ang bilis gumalaw. So naiilaga ng bala, parang yung Matrix. No? At nag-create na rin sila ng mga monsters na gagamitin nila sa giyera, parang mukhang dinosaur na ganun din, weaponized. May bumubuga ng apoy, may mga missile, may mga laser gun, tsaka hindi mo rin tamaan, ang bilis eh. Meron na sila niyan. Ayan. So, talagang mind-boggling na nangyayari sa mundo eh. Grabe. Yun ang tinatawag ng hidden in plain sight. Kaya nandyan yung mga transformer, Yan na. Kinokondisyon na tayo eh. Kaed eh. Star Wars, yun. Hidden in plain sight. Sinasabi nga nila yung mga Star Wars hindi siya fiction kundi documentary. Totoo raw na nangyayari na yan. Documentary. At kaya nga, kinokondisyon na humanity na eto na, nandyan na yan. Sabi nga, sa mga impormasyon, na ang state of science na alam natin, yung technology ng science na alam natin, yung use of cellphone, yung mga ganyan-ganyan, behind na yan. Ang tunay na science na ginagamit ng military ngayon, whether America, Russia, at iba pa, na superpowers, ay 50 years ahead na, advance na. At meron na silang mga space teleportation. Meaning, meron na silang equipment na papasok ka doon, ite-teleport ka from New York to Saudi Arabia. Meron ng ganyan. Meron na silang colony sa buwan tsaka sa Mars. Na ang buwan pala ay nilagay talaga dyan. Artificial ang buwan. Satellite. Hindi natural planet yan. Satellite niya ng mga ETs. At halo yan, doon nakatira mga itis. Kaya kinokobera ng araw eh. Para wag natin matanggap ng todo yung energy ng araw. At ilusyon na natatanggap natin. Para bang
ang araw, yan ang totoong news, true news or reality. Yung buwan, yan ang fake news. Sinasapawan ng fake news. Kaya natatanggap ng taong reality, fake din. Na malinaw na inilahad sa pelikulang Matrix. Natatandaan niyo yung Matrix. Nasa Netflix yan. Na ang mundo natin, creation ng mga alien. Na Matrix lang to. Naku, Kaya dapat kumawala tayo. Pero siyempre, between good and evil pa rin yan ang labanan na yan. Oo. Good aliens and the Kaya evil. nga. evil Spirit- ones. Meron kasi warfare. alien na mabait, meron daw evil din. Kombinasyon yan eh. Baka itong kabal mga evil aliens ang nagpapatak. Oo, yun tinatawag nila mga reptilian aliens eh. Reptilian aliens. Okay. Na mukhang dinosaur, mukhang ahas. Kaya sa Garden of Eden, represented yan nung snake, di ba? Yung snake, yung serpent, ang tawag dyan, serpent wise. Bakit serpent wise? Yung serpent marunong. Wala, galing sa ibang planeta. At sila ang kumukontrol sa atin. Kaya Ayun, nilagayan dun eh. Sabi ni Bell, super lakas po ng aura nyo, 4. Kitang-kita sa likod nyo, mga positive light. Thank you, Bell. Thank you. Maraming salamat. Oo, talagang kami nakakasama dahil nga dito sa ating nagbago kayo ng interest, di ba? Ed? Oo, sigurado yan. Kaya malaki. When I retired, my direction has changed. Tapos nagkakilala tayo. Tapos ngayon, si Kapilik, nagkakilala rin tayo. Yan, so, within the circle. And yan, siyempre kasama natin yung mga audience natin. Kaya nga sila nagkikinig dahil sila yung mga sinasabi natin na enlightened na rin dito sa... Si Joanna, na-met ko sa Memorial Circle. Oo nga eh. Tsaka si Katoni din. Nabit ko sa UFO conference. spiritual. UFO conference. Yung kay RT. Kay RT. Nandun yung conference natin. Nandun yata sila. Oo. Professor Oo nga. si Professor Alfonso hindi na nagpakita pero busy professor sa aboard. Sa aboard ka nata noon, professor, di ba? Ha? Pumunta ako dito noong year 2000 dahil inimbita ako ng 3 universities, yung University of California, Davis, Sacramento State University, tsaka University of San Francisco na mag-lecture tungkol nga sa mga mysticism, spirituality, tsaka yung mga history ng Pilipinas, ano? So, since then, nandito pa rin ako. Ang bala ko naman talaga umuwi rin sa Pilipinas agad eh. Pero one way or another, napako na ako dito eh. Dahil ang mga pamilya ko kasi nandito noon nung panahon na yon, unattached na ako, domestically unattached. Ibig sabihin, nag-separate kami ng asawa ko sa Pilipinas bago nagpunta na nga ako sa Amerika. Bago nandito naman ang mother ko noon, ang mga kapatid ko, nandito pa rin sila karamihan. Isa na lang ang kapatid ko nasa Pilipinas, yung piloto, si Captain Teddy Fojas, siya nasa Pilipinas. Tinanong nila ako kung gusto kong mag-stay dito. Sabi ko, mukhang okay naman, sige na nga, kahit walang katulong. Bayag na ako. Ang mahirap kasi dito, walang katulong no? Pero masasanay ka rin. Anyway, so for the past 19 years, nandito na ako. At okay naman dahil marami akong na-meet na mga tao na spiritual na may karmic link ako Kaya talagang dapat pumunta ako sa Amerika dahil may mga taong kasama ko ng isang pagkabuhay ko na nandito na kailangan mag-meet uli kami. So nangyayari yan. Ngayon. Siguro sa susunod Pero ang plano namin talaga ni Joanna, mag-retire sa Pilipinas. Papalik kami dyan. Ano? Maghuhukay pa kami ng treasure abang. Sabi ko, yung bunker pa lang, 175 ton Ang alin? Yung bunker? Oo, ang dami. Pili ka lang. 25 yung pagkalihan mo. Kailan ba ilalabas yan ka, Tony? Yung alin? Para makauwi na kami. Ay, maano natin siguro to by the end of the month. Tingnan natin kung
yung direksyon ng redemption. Dahil dun sa redemption pa lang, ay malaking pera na mapupunta sa atin doon. Madami na nag-aantay dyan sa redemption. Oo, sa redemption. So, kasi nabibigyan yata ng klaro ngayong February 15, 16. At doon, from there, niyaanhin nyo na kung ano yung mga sistema, yung mga rekrutitos, kung paano i-execute yung isasagawa. So, inaantay na nila yung clearance. So, ang Tsaka yung sinasabi mo, pero, ang sinasabi mo, Tony, nandito na sa Pilipinas ang Redeemer. Oo, nandito. Hindi Wow. yung Kristo, yung pera. Pero yung pera importante, syempre. Para hindi naman tayo, kumbaga, magpapapunta doon ng hindi sila naman, nagmag-aantay rin lahat, di ba? Kaya ang sabi naman ng Redeemer, tsaka na tayo manawagan kapag nandyan na talaga yung pera. Saan po manggagaling yung pera? Sa HSBC, mayroon ng pinakita sa Oo. yung transmittal Kaya lang, yung kumbaga yung kung magkano yung itatransmit sa kanya para pambayad, pang redeem doon. Naku, madami akong kakilala, madami na naghihintay. So, yan ang inaasahan ngayon ng Amerika. Ha? Yung Talaga? Oo, kasi malaki komisyon nila. At yung makukuha nilang pera, yan ang pambabayad nila naman sa China. At doon sa iba pang Utang. kailangan dyan. Yan. O kaya kailangan ka, Tony, mag-financial reset, global currency reset muna o GCR para kailangan bumalik muna tayo sa gold-backed currency para talaga magsimula na lahat. Kasi yung hawak ng deep state pa rin ang fiat money o yung pekeng pera, yung US dollar. Hanggat yung US dollar di bumabagsak, hindi pa rin lalabas yan, tingin ko. Sabi, mga lalabas na raw na pera by February 17, naka-back up na raw yan. Pero Yung kailangan US na. Kailangan matalo pa rin. Kailangan bumagsak pa rin yung fiat money. Hanggat hindi bumabagsak fiat money, hindi pa rin talaga magmamaterialize yung pera na sinasabi na back up by gold. Siyempre. Kaya nga, yung Venezuela, naghahanda na sila, may gold. Gusto na nilang kunin yung gold nila sa Europe. Kaso ayaw ibigay ng European Bank. Yung gold ng Venezuela, ino-hold nila. Nasa England yun Nasa England. Ang China at saka Russia, nag-exchange na sila ng payment sa oil using gold. Yung ginto na gold bullions na inano ni Noynoy Aquino sa Thailand, dineposito. Dapat ibalik yan. Nabalik na raw, nabawi daw yan. Nabawi na ba yan? Nabawi daw. Based on alternative source. Ha? Kasi wala akong natatanggap na balita na sinuli na. Ano yun, Ed? Yung sinasabi na nakabalik na, based on alternative source. Okay. Alternative source. Underground. Baka binalik na sa Hacienda Luisita. Wala doon. Hindi doon. Wala akong natatanggap na balita na bumalik na yan Kasi na-monitor daw yun. Kaya, akala naman kasi daw ng mga noy-noy na yan, yung administrasyon noon, akala nila pag-aari ng gobyerno yun. Hindi nila inakala na hindi sa kanila yun, hindi sa gobyerno yung pag-aari ng mga ginto na yun. Interest. Interest yun sa atin yun Entrusted. Nasa atin na yun na. Sino pala may-ari niyan? Tayo. Sovereign people Hindi, sino yung meaning, tayo mga Pilipino o may tao dyan siyempre may tao yun. Under somebody's name yan, ano? Hindi pwedeng under 100 million Filipinos, ano? May tinatawag yung SKR, yung mga safety. Baka yun yung Redeemer na sinasabi nyo. Sa parte ng yung royal family siguro yan. Hindi ko alam, hindi ko natanong. Mga ganun. Magulo pa rin yan, Tony, no? Yung kung sino yung talagang holder. Oo. Well, kasi hindi ko na-absorb. Nahirapan ako mag-absorb. Sabi nga sa Bible, there are deception in high places. Talaga nakakalito dahil on purpose, dinideceive ang mga tao Oo, That's tsaka Maraming deception na nangyayari. may CIA operatives rin yan. The day you were born, diniceive ka na
Hindi, tsaka pinasukan na rin ng CIA yan. May mga Siyempre, lahat na may ng mga- deception nandiyan may na. mga pinasok din sila dyan na para talaga guluhin kung sino talaga yung pinakamay hawak nung yung 01, kung sino ba si 01. Kaya hindi tayo pwede maging conclusive at the moment. Base lang yun sa informasyon na nasasagap ko na. Mahirap. Pero definitely may nangyayari na sa deep state eh. Kaya maganda eh. Talagang aahon ang humanity nito. Yan ang punot dulo niyan. Kaya itong February to, crucial to. Itong taon na to, ang dami na mangyayari 2019. na positive. Oh. Okay. At sige. syempre may impact sa Pilipinas yan. Talagang hindi na mapipigil ang pag-unlad economically at spiritually ng Pilipinas. Yan. Dahil Kailangan may destiny ang ating bansa. pagka nagkaroon na ng spiritual revolution, kailangan ka na namin dito sa Pilipinas. Yan. Balak namin umuwi talaga. Okay. Yan. Okay. Tayo may maghinay-hinay na tayo. So, Joanna, magpaalam tayo sa inyo ating mga listeners, viewers ng Boca Mystica at Alien Talk. Okay. Ako, approve ako sa pagpapapalit ng pangalan para magsimula ng Pilipinas sa kanyang talagang, ano ba yun? Sa kanyang destiny. Hinaharap. Oo. Hanggat hindi tayo lumilingon sa pinanggalingan, hindi tayo makakarating sa paroroonan. Kaya importante na malaman natin yung ating true history at saka yung totoo nating pagkatao para iangat ang umangat ng bansa. So yun ang sabi ko. At saka i-check nila yung series na The God Culture kasi marami silang mga proofs doon kung sino tayo. So yeah, exciting times ahead. Exciting times ahead. Okay. Sige, Joanna, maraming salamat sa iyong sa oras na iyong binahagi para mabuo itong ating special program. Yeah. Salamat ka, Tony, ka Ed Neri. Salamat sa Alien Talk. Kulang ang oras. Kulang ang oras. Okay, sige. Thank you. Thank Ayan. Ka Felix. Sana nasiyahan ang lahat ng ating taga-subaybay sa ating mga kuro-kuro at mga bagay-bagay na pinag-usapan ngayon at bumuka ang kanilang kaluluwa sa katotohanan. At huwag kayong mawawalan ng pag-asa dahil marami ng positibong nangyayari sa buong mundo na tayong lahat ay ang magbebenepisyo niyan. Hindi lang economically pero sa larangan ng spiritual, aangat na ang kaluluwa natin lahat at mapupunong ating mga wallet, mga bulsa. Gusto niyo yun, marinig yun siyempre, di ba? Man does not live by bread alone. He also needs a bank account in the Bahamas. Excellent. Tama ba yun? Tama yun. Maraming salamat ka. Sige. Maraming salamat at ako rin ay natutuwa at tinalakay natin ang mga bagay na importanteng ito. Hanggang sa susunod, kapag Okay. lalo pag nakainitan dyan, pag-usapan natin. Okay, maraming salamat po. Ayan, ang ating naging panauhin, si Ka Felix at si Joanna Ed. Nako. Yaman ng ating na-extract. Maraming informasyon. So, We are going to say good night. alam tayo. Good night na. Good night, everybody. Until next time. Okay, until next time. Sa susunod na pagtatanghal ng Alien Talk. Thank you, Ed. Thank you, Ton. See you. See you. Okay, so yan po ang naging kabuuan ng ating palatuntunan sa gabing ito. Alien Talk at Boca Mystica pinagsama sa isang programa. At naway nagustuhan ninyo ang aming mga inihati na pagbabalita. Sa ngalan po ng ating mga audience, mabot po ng 120 at one time. At sa mga reactions na inyong binahagi, 136 at 293 comments. Yes, Tess Giango, alam ko na yung picture tungkol dun sa tons of US dollars na naipon at nandiyan dyan sa container yard. Oo, alam ko yan. Nakita ko yung picture na yan. So, siguro
kung with your intelligence, may pakita natin yan sa mga darating na episode ng Wealth of the Nation series. Bella, hanggang dito na lamang po. Ako si Anthony Soles, ang ngalan po ng UFO Society of the Philippines, ang ngalan ng Boca Mystica, ng Wealth of the Nation series. At ako'y pinag-iwan po sa lahat ng isang magandang gabi.